Hi guys, Pastor John Mel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message na ito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. Ngayon po ay tuloy natin yung message natin last week. This is an accidental series kasi last week we talked about finish the job. At nakatapos po tayo ng 2 puntos. At dito po sa mensaheng ito ay pinag-uusapan natin na sa buhay po natin may mga bagay talagang dapat tapusin. Tama? Pag sinimulan mo, maganda tapusin mo for the Lord. And we're talking about finishing the job, yung assignment sa atin ng Panginoon. Kasi lalo na po sa pagiging Kristiyano or follower natin sa Panginoon, no? Just because you were saved 3 years ago doesn't mean you have to stop there. So if you're a Christian, when you became a Christian, instantaneously naligtas ka, justified ka at pinatawad ka ng Panginoon dahil sa ginawa ng Panginoon because it is finished, you're saved, yes. Tapos na yung salvation mo. But you're a Christian right now at nagtataka ba kayo at hindi nyo ba tinatanong sa sarili ninyo, okay, ligtas na ako, pero bakit hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ako maging Kristiyano? And you have to finish being a Christian. I'm not saying na ang salvation po natin ay nawawala. Or ang salvation natin ay kailangan natin pagpaguran at mag-perform tayo just to maintain the salvation. No. Once and for all, the moment you accepted Jesus Christ, you're already saved. But, being a Christian, you are walking through the work of sanctification, yung work ng Holy Spirit sa atin na mas nagiging holy tayo. And it's all about renewing our purpose. Kasi ako naniniwala po ko, it's not too late and you are not done. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka pa tapos. Di ba? Kahit na mukha ka ng tapos, hindi ka pa tapos. Di ba? Habang buhay may pagsubok. Kakareel nyo yan eh. I honor Father, no? Siya nagsabi nun eh. Habang buhay may pag-asa, di ba? So may chance pa. Ayun yung nasumagot. Kakaril nyo yan. Salvation is finished, but your assignment is not. Sabi po ni Paul sa 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight. I have finished the race, and I have remained faithful. Sinasabi dito ni Paul, Christianity is not a sprint. Hindi pabilisan ng Kristyanismo. Ang Kristyanismo ay pahabaan at patagalan, and it's a fight. It's a race. It's actually a stewardship. Kaya pansin nyo ba nung naging Kristiyano ka? Yes, mahirap kasi you're being persecuted. May mga bagay kang ginagawa dati at ngayon natanggal na ng Panginoon through the power of the Holy Spirit at pinapersecute ka ngayon ng kapitbahay nyo. Alam mo naman sinong banal yan. But because there's the power of the Holy Spirit and the fruit of the Spirit. There's joy, there's patience, there's self-control. Then you're enjoying being a Christian. Sino dito nag-enjoy maging Christian? Amen. If you're enjoying, can I invite you to please rise at magpe-pray muna tayo. We will pray the message dahil excited akong i-preach itong message ngayon eh. And let's bow our heads. Father, we thank you for this message na ibibigay niyo po sa amin. Use your servant, Lord. Use the preacher. Use the preaching of your word. Reveal your word, Lord. We know that you are the best cardiologist who changes the heart. You are the best neurologist who changes the mind. You are the best financer who fills our needs. Kayo po ang nagpapala. That's why, God, we will enjoy this message. Uuwi kami na mas malakas, mas pinagpala, at mas malalim sa inyo. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen, amen. You may now be seated. Last week po ay pinag-usapan natin ng 2 bagay. First one is yung finish the job of remaining rooted. Pinag-usapan po natin na bilang Kristiyano, maganda tapusin natin yung simulan natin na magpakalalim tayo sa Panginoon. Amen? Sabi ko sa inyo nung nakaraan, maraming beliefs, maraming philosophies ang mundo, at hindi na natin alam kung ano ang totoo. But the standard of our belief, the standard of our truth, the standard of everything, our life's manual is the Bible.
lahat ng filosofiya, lahat ng mga beliefs, lahat ng mga opinion, try mong ibangga dito sa Bible, ito po ang magsasabi kung totoo o hindi. In fact, nakaka-bless sa Bible at nakaka-amaze, ito pong Bible ay nakumpuni siya at nasulat siya for 1,600 years. It was written in 3 different continents with 40 authors, different occupations, but good thing, walang contradicting. From Genesis 1:1 hanggang Revelations, pagkasabi ni John na Amen, walang pagkakamali, walang contradicting. That's why, bakit hindi ako maniniwala dito sa word na to? This is the Word of God and this is the manual of our life. Hindi lang po yun. Point number 2 na pinag-usapan natin is finish the job of holiness and humility. Sino dito mas naging humble this week? So wala, no? Ulitin ko yung preaching ngayon. Tingnan mo yung katabi mo kung medyo naging humble na siya, kung nakangiti na siya. O, di ba? So, parang pinatawad mo na ba yung nakasakit sa'yo? Sana, no? Kasi maganda, masaya tayo dito, walang away-away. Di ba? Amen? Sige, tapikin mo yung katabi mo, pinatawad mo na ba ako? Oo. Yung mga nakasakit sa'yo this week, kapag hindi pa, pag-pray kita, halika dito, pag-pray kita. Bago lumabas yung point number 3, dahil itutuloy po natin siya. Alam nyo, may pakiramdam tayo sa buhay po natin, no? Na ayaw na nating tapusin ang isang bagay kasi feeling natin, ubus na tayo. May makapakiramdam po tayo sa buhay natin na, Lord, ayoko nang ituloy itong mga bagay na to kasi feeling ko wala na akong ibubuga. But I want to tell you this, that God never lacks. Would you believe me kung sasabihin ko po sa inyo ng Panginoon natin na hindi nagkukulang? Would you believe me kung sasabihin ko sa inyo ngayon ng Diyos natin ay sobra-sobra? That's why you can finish the job. Why? Because God never lacks. You can finish the job because God never lacks. Alam niyo po, kaya nga nang sabi ko, tumitigil tayo kasi madalas, nararamdaman natin na ubus na tayo. At hindi lang yon. Kapag alam mo nang wala na tayong pagkukuhanan, doon tayo tumitigil. At maraming nababaon, maraming nalulugmok, kasi kahit na alam mong wala na pag-asa, sinusugod mo pa rin. That's why we are being depressed or maybe sobrang nalulugmok tayo. Pero ulitin ko po, hanggang mag-sink in sa atin, what if sabihin ko sa inyo ng Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi nagkukulang? He never lacks. Now, I want to read Philippians chapter 4, verse 19. Sabi po dito, sabay-sabay tayo, malakas with conviction. Maybe this is your favorite verse. Sabay-sabay tayo, 1, 2, 3, go. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Some of you here, parang favorite verse yun to. Lagi niyong kinukot kapag nagkukulang kayo, praise God. But I want to give you yung context or yung background nitong verse na to. Okay? Ang nagsulat po dito ay si Apostle Paul. Sinulat niya to sa church ng Philippians. Kasi si Paul, meron siya mga letters na sinulat, 13 epistles na sinulat niya from Romans hanggang Philemon. Parang ganito yan. Nag-email ako sa Church ng Bethany. Oh, Church of Bethany, narinig ko, meron kayong pinapatay yung building about sa vision, yung BDC ninyo Don't forget na sumuporta dito sa mission ng Panginoon dyan sa BDC because God will supply all your needs. So para ang sinasabi dito ni Paul, okay, thank you so much Philippians Church for supporting the mission. Dahil ako ngayon, I'm the apostle to the Gentiles at naririnig ng mga hintil, yung mga hindi Jewish, yung mga hindi born again, hindi mga followers, or parang hindi mga Jewish at mga hindi pa followers at hindi pa mga Christian, kung sino si Kristo. So he was commending the Church of Philippians. That's why sabi niya, huwag kayong mag-atubiling sumuporta. Dahil ang Panginoon hindi nagkukulang mag-supply ng mga bagay-bagay.
lalo na yung mga pangangailangan ninyo. Now, gusto kong malaman ninyo to para hindi tayo out of context. Maganda pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi mo lang kinukuha yung parang ang ganda para sa akin ito. You have to read the whole chapter. Especially sa letter ng Philippians. Ganito yan eh. Pag nag-email ka sa church, kailangan mong basahin yung buong email. Ang letter sa Philippians, kailangan mong basahin para makita mo yung buong picture. So hindi mo lang babasahin yung greetings, Bethany, kumusta kayo dyan? You have to read everything. Dito sa chapter na to, sa section na to, makikita natin yung I can do all things through Christ who strengthens me. Diba? It's the famous verse dahil kay Stephen Curry. Tama ba yun? So, ngayon, gusto ko malaman nyo to. The promise was written to believers. Sila yung nagsasacrificially or who were sacrificially supporting God's kingdom. So, gusto kong establish yun, sinulat ito ni Paul para sa mga believers. Secondly, makikita nyo po dito, every need. Sabi nyo nga, every need. Sino dito may mga pangailangan ngayon? Yeah. Every need. Sa ibang translation, ang ginamit po dito is necessity. It refers to real needs. Ulitin ko, sinulat ni Paul sa mga taga-church ng Philippians, sa mga believers. So, kine-claim natin itong every need na susupply ng Panginoon para lang sa mga believers. So, you cannot claim this if you're not a believer. Okay? Maliwanag po yun. Now, sabi dito, every need. It's a necessity. Refers to real needs. Hindi siya sinabi ni Paul na personal luxuries or every desire. At sabi dito, God supplies according to His riches in Christ. Meaning, ito na. Medyo boring yung part na yun kasi context eh. But here's the thing. Meaning, lahat ng provision nagfo-flow from our relationship with Christ and participation in His work. So, for example, if you're a believer, lahat ng pagpapala, lahat ng provision nagfo-flow kay Kristo. Now, gusto kong ipikit ninyo yung mga mata ninyo. Come on, everybody. Pikit ninyo yung mga mata ninyo. Ngayon, pag sinabi nating blessing, ang una natin na naiisip is, tataas ang sahod ko. Mapro-promote ako. Di ba? Magiging successful ako. Magkakaroon ako ng kotse next week. Papadala na ni Lord yung jowa ko. Di ba? In Jesus' name. But now, I want you to remove all I have said. Isipin mo lang si Jesus Christ. Okay. Okay? Jesus Christ lang. Si Jesus Christ, imagine mo si Jesus Christ. Kasi nakalagay sa Bible, fix your eyes unto Jesus. Open your eyes. Nang sinabi ko bang blessing, at sinabi kong isipin niyo si Jesus Christ, nawala yung mga material things. Because I want you to know this. Ang ibig sabihin na ang tunay na pagpapala ay si Kristo. Akala kasi natin ganito. Akala kasi natin, pag sinabi nating blessing, material, pera, magiging successful ka, mapro-promote ka. But the true blessing is Jesus Christ. Sa Bible po, ginamit ang salitang blessing sa Hebrew meaning barak. Sa New Testament, ginamit ang salitang blessing, the word eulogia. At ang word na barak at saka eulogia ay hindi lang siya about material things. It's actually madami. Try to search Google, try to search ChatGPT, ibibigay lahat ni Google, lahat ng blessing na meron sa Bible. And I will give you some. Okay? Kasi minsan parang inisip natin blessing, pagpapalain ako ni Lord, magkakapera kami. Okay, good. That is just one blessing. But I want to give you different blessings na nanggagaling sa Panginoon. Look at this. Spiritual blessing.
Sino dito naniniwala ligtas sila ngayon? So yung iba hindi, no? Sino dito naniniwala pinatawad sila ng Panginoon? Inadopt sila ng Panginoon. Dati anak tayo ni Satan, ngayon anak tayo ng Panginoon. Now here's the thing. This is the primary blessing na sinasabi sa Bible. When you have salvation, the heaven rejoices. Hindi nakalagay sa Bible na pag naging bilyonaryo si Osh, the heaven rejoices. Of course, ang Panginoon nagpapala, no? But the heaven rejoices kapag may isang naliligtas. And this is the primary blessing that we have. Hindi lang yon, sabi dito, eternal life, the Holy Spirit, and wisdom. Sino dito ang papayag na, okay, basta meron akong mali-maletang pera na galing sa 18 Marines, bilyon-bilyon, pero bukas, pupunta ako sa impyerno. Sinong kayang ipagpalit ng salvation sa mali-maletang pera? You won't. Di ba? Sino gusto magkaroon ng 10 million ngayon? Amen. Amen. Ako rin gusto ko Pero kung JP punta kang hell bukas, ayaw mo. Ayaw ko rin. This is the primary blessing. Second blessing, number 1 pa lang yon. Chat nyo, si ChatGPT o kaya si Google. Relational and physical blessing. Sino masayang pamilya ngayon? Yung pamilya nyo hindi nag-aaway-away dahil sa lupa. Kasi wala naman talaga kayong lupa. Paso, pwede, okay? Pero ang saya, di ba, pag nagdi-divide na kayo ng yung title, may hawak kayong mga kutsilyo, di ba? Ito sa'yo, okay, huwag kang makulit dyan, may baril. Pero ngayon hindi kayo nag-aaway-away. Do you consider that as a blessing? Sa mga may asawa at mag-aasawa, masaya ba ang marriage ninyo? Amen. Konti pa lang yung mga, siguro, bibigyan. Sino gusto mag-asawa dito? Okay, yung iba ayaw mag-asawa. Friendships! Di ba? Or church community, well-being. Well-being, how about well-being? Sino po nakakatulog dito 9 hours a day? That is a blessing. 9 hours a day, tama ba? Yung iba, ilang hours? 16? Grabe ka naman. May kalyo na yung likod mo. Sobrang blessing na yun. Double blessing yun, ha? Pero, hindi ba gift ang magkaroon ka ng mapayapang tulog? Sino ditong walang sakit ngayon? Nakakagising ka ng maaga malakas. Nung nakaraan, nagpa-surgery ako appendectomy. Tinanggal yung appendicitis ko. Sabi ko kay Joshua at kay Kina, di ba wag na ako magpo-opera kasi ang mahal. Ang mahal naman nito, ba't ganito? Ang mahal pala magkasakit. Appendicitis pa lang yun, brother. What if nawalan ka ng mata? Alam mo ba kung magkano ang donor ng isang mata? 2 million. Kaya kung meron kang mata ngayon, meron kang 4 million. Tingnan mo yung katabi mo. May 4 million. Alam nyo, ang tanungan po ngayon, hindi po kung paramihan ng pera pakompletuhan. Of course, may mga nangyayari po mga circumstances, no? Nagkakasakit po tayo. But this is the promise of God. You have hope, you have joy, you have assurance of salvation. Because that is the primary blessing that we have. Can we just bow our heads and let's pray? Father, we know na kayo po ang aming greatest physician. We still believe in miracles, Lord. Kayo pong nagpapagaling ng aming mga sakit. And Lord, we claim the healing right now. Whatever that is, Lord, if we have sakit po, Panginoon, sa depression or anxiety, or maybe kung ano man po internally, we know kayo po nagpapagaling. So right now, Lord, we claim it. We claim it right now.
In Jesus' name, amen. Si Kuya mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, pinagaling ka na ng Lord. Maybe kung hindi pa physically, pinagaling ka ng Panginoon spiritually. Diyan pa kayo? Eto na, number 3. Pinakagusto natin, material blessings. Di ba? Isa lang ito. Gusto ko itanong, sino dito kumakain ng 3 times a day? 4. 5. May midnight snack pa. Tignan mo yung katabi mo. Oh, ang lusog. Tapos sinasabi, naghihirap siya. Naghihirap na ako. Lusog-lusog mo eh. But, material blessings, food, work, business, provision, house, financial supply, achievements, lupa, bank accounts. Gusto natin to, right? But these are just one of the portion na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Ako magpapaka-plastic ako kung sasabihin kong ayaw ko nito. But I truly understand that this is not the priority kung bakit ako sumasamba kay Lord. Number 4, ito, my favorite. Pinaka-favorite ko itong number 4. Character blessing. Sinong gusto ng character blessing? Di ba? Yung iba, daming ang pera, samahan man ng ugali. Di ba? Ang masakit, wala na ang ambag at pera, ang sama pa ng ugali. Di ba? Pero makita niyo yung taong simple lang, yung hindi kailangan bumili ng mga kaibigan, ang daming kaibigan. Kasi ang bait, ang siyahin, talagang hindi nalulungkot. Tingnan mo yung katabi mo kung hindi nalulungkot, o mukhang lukot yung mukha niya. Di ba? Kasi masiyahin. Di mo kailangan bumili ng boto para iboto ka. Bakit? You have the charisma at alam nila yung integridad mo because you have character. Imagine that. Ito, love, joy, peace, patience, self-control. Diskarte. Hindi lahat nakapagtapos ng kolehiyo. Pero may mga taong madiskarte at ang yayaman. At ang daming natutulungan. Emotional intelligence. Gusto niyo ba yan? Ako, nagkaroon ng appendicitis. Pero siya may appendicitis. Pero ikaw, hindi ka nasasaktan sa mga bash nila. Hindi ka nasasaktan, natitinag. Hindi, kaya ko to. I have the joy of the Lord. That is a blessing. Amen? Hindi niyo ba kinukonsider na blessing yun? Number 5, mission and purpose blessing. You have calling, you have ministry, you have influence, you have discipleship, you're serving the Lord. Imagine nyo to guys, nagsiserve ka kay Lord. Pinaglilingkuran mo yung hari ng mga hari at yung kapwa mo. Man, hindi lahat nakakapaglingkod. So, I want you to know, lahat po ng ito ay nag-flow sa relationship mo kay Jesus. Look at this. Lahat ng ito, yung spiritual blessing, relational, material, character, mission, lahat ito ay nag-flow kay Jesus. That's why, kapag may Jesus ka, malupit at pinagpala ka. Kapag may Jesus ka, malupit at pinagpala ka. Alam niyo mga kapatid, many of us thought na kapag naging successful tayo with those titles and millions, yun ang makakapagpaligaya sa atin. Kung totoo man yun, why these billionaires still ended their life? Because they thought money can make them happy. But in reality, it's not. Because true blessing is Jesus. Now, of course, may prinsipyo po dito, God is never limited in supplying what is necessary to accomplish His purpose. Ibig sabihin nun, may mga bagay po na hindi limited na para lang dun sa purpose niya nangyayari, kundi pwede kanyang gamitin, ng isang sitwasyon so that He can bless you. For example, sino dito nag-aaral? Lahat naman tayo nag-aaral, no? Some of you here nag-aaral. Para makakapagtapos ka, anong kailangan mo? Pera. Yeah. Tama, pera. Diba? What if ganito? May pera ka, pero wala kang hininga. Kaya?
Kaya yun today? Hindi, di ba? May pera ka, sige, may strength ka, pero wala kang wisdom at saka knowledge, kaya? Did you know na nagsusupply ng lahat ng yun ay ang Panginoon? Yes, you can have money, but you don't have the drive to finish your course. Hindi ba blessing yun? Now, here's the thing. Sinusupply ni Lord ang pera, sinusupply ni Lord ang wisdom, sinusupply ni Lord ang strength at hininga mo, at ang lakas mo. At pag natapos mo yung isang bagay, nagagamit yun for His purpose. Kaya ako naniniwala ko kung bakit ka pumasa sa boards, kung bakit ka pumasa dyan ngayon sa thesis mo, because God wants to use you for His purpose. Did you know that God can give you capital for your business, not just for expansion, but also to support the mission? Yes, sige, marami kang pera, pero marami kang kaaway, hindi ka makatulog tuwing gabi. The one who gives you peace is Jesus. Now we see, when we partner with God's mission, He supplies what is necessary. And because He supplies, we can finish the job. Kung makikita niyo po sa verse kanina, sinabi ni Paul dito, hindi niya sinabing, God might supply. English major. Pag gumagamit tayo ng might, maybe, uncertain, or hindi tayo sigurado, but he said, He will supply. There is an assurance that God never runs out. Ang Panginoon, He never panics. Hindi niya rin sinasabi na, okay, ma-out of stock na ang gasolina natin, sige na, mag-panic kayo. No. Ang Panginoon na hindi nagkukulang. Naalala niyo po ba nung pandemic? 2020. Nung pandemic, ang weirdo nung pandemic eh. Kasi nung pandemic may virus, pero nagkakaubusan ng tissue. Hindi ko alam kung virus ba ang kalaban o diarrhea. Weird. Why? Kasi natatakot tayong baka maubusan. Anin mo ba yung tissue? Number 2, nagkakaubusan ng vitamins, yung Immune Pro. Kumuha ka ng balde-baldeng Immune Pro na vitamin C, oh. Ngayon, kahit laklakin mo yung vitamin C, kung hindi ka makatulog paggabi kasi anxious ka, mahina pa rin ang immune system mo. Tulog lang yun, sister. Sino dito ang nawalan ng bigas nung pandemic? Wala. Araw-araw may dumarating. Yung bigas namin kinuto dahil sa sobrang dami. At binakain namin sa aso. Now we see here, ang Panginoon hindi nagkukulang. Especially when we partner para sa Kanyang mission. Kaya, ulitin ko to, kapag may Jesus ka, malupit ka at pinagpala ka. And here's the thing, God does not bless you with leftovers. He gave you His best. And it is Jesus. Si Jesus po ang pinaka-the best na binigay sa atin. Sino ngayon may pinagdadaanan? You don't have to raise your hands because looking at your faces, meron. Naniniwala ba kayo ng Panginoon ay mas malaki kaysa sa mga problema natin? Look at this, Jeremiah 32:17. To give you the background, ang nagsulat po nito ay si Jeremiah. He was a prophet, at ang tawag po sa kanya ay weeping prophet. Ibig sabihin ng weeping prophet ay umiiyak na propeta kasi for 40 years, he was preaching the goodness and faithfulness of the Lord, pero walang naniniwala. Imagine that. Punta ka sa paniki, preaching the good news, preaching the word of God, tapos walang naniniwala sa'yo, binabato ka pa at ikukulong ka pa at pinipersecute ka pa. Kaya weeping prophet siya. At during this time, ang nangyari, kinubkob ang Jerusalem ng Babylon. Sinakop sila at ang nakakalungkot, kinulong pa dito si Jeremiah. Parang wala ng pag-asa ang bansa. But look at this. Tingnan ito. Nararamdaman yung emotions na parang, Sovereign Lord! The author, the authority, the ruler of the world.
You have made the heavens and the earth by your great power and outstretched your arm. Nothing is too hard for you. Sabi ni Jeremiah, Lord, alam ko mahirap ang sitwasyon ngayon, but nothing is too hard for you. At ako naniniwala po ko, yung Diyos ng Israel dati ay Diyos pa rin natin ngayon. Our God does not change. So, if we have parang mga bagay na mukhang imposible sa Panginoon, nothing's too hard for Him. Kung ang Panginoon ay nag-multiply siya ng tinapay, kung nag-raise siya ng patay, He can sustain you. He can sustain your calling so that you can finish the job. Why? Because God never lacks power. God never lacks power. The mission may look impossible, but the God who sent you is unstoppable. That's why you are unbreakable. Sabi mo sa katabi mo, you are unbreakable, bro. Kasama mo si Lord. Kasama mo si Lord. He never lacks. Matthew 14:19-20. I know you're familiar with this story. Ito po ang Panginoon, nagtuturo siya. Meron silang seminar at conference, feeding the 5,000. And take note, hindi lang po 5,000 ang nandun, kasi wala pa doon yung mga asawang babae at saka yung mga anak nila. So more or less, sabi ng mga theologians, 15,000 to 20,000 people ang nandun sa seminar. Maghapon sila nagsiseminar, at ngayon, gutom na yung mga tao, at nilapitan siya ng mga disciples niya, Jesus, gutom na yung mga tao. Anong gagawin natin? Kulang yung pambili natin, at kung meron man po tayong pambili, saan tayo bibili? At kung may mabibili man tayo, hindi to kasya doon sa 20,000 na pakakainin natin, saan po tayo kukuha? And then, what happened was this, may lumapit na bata, ewan ko kung drinag yun ni Peter o pinilit niya, kasi may baon siya. Diba, 5 tinapay at 2 fish. Di ko alam kung hinila siya. Halika dito, kunin natin yan. At yung 5 tinapay at 2 fish ay binigay sa kamay ng Panginoon. Ito po, meron pong pagkain yung bata at nagpasalamat ng Panginoon. And then it says here, then He broke the loaves and gave them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds, and they all ate. And were satisfied. And they took up 12 baskets full of the broken pieces left over. Yung 20,000 napakain lahat. And take note, hindi lang basta napakain, kundi they were satisfied. May mga busog tayo, hindi tayo satisfied. Lalo na pag di masarap yung ulam. But they're all satisfied. At ang malupit dito, kumain na, nagbalot pa. So ang nagpauso ng Sharon ay si Jesus. Biblical pala. Pero, bago sila nag-Sharon, pinakain mo na lahat. Okay? So, bago nila susupot nila, pinakain mo na lang. Kasi they all ate! So, pag pupunta tayo sa mga party-party po, pakainin mo na lahat. No, di pa tapos, nilabas mo na yung ziplock mo. Because God never lacks provision. Sabi mo sa katabi mo, hindi nagpakulang si Lord. Don't you worry. Okay? And here's the thing. When you give your little to God, He multiplies it for His glory. All you need is to trust the Lord. Alam nyo, mga kapatid, sa totoo lang, hindi naman nagkukulang si Lord. Sa totoo lang, never nagkulang si Lord. Mukha lang siyang nagkukulang. Alam niyo po kung bakit? Kasi madalas tayong nagmamadali. At hindi kontento. Lately, sinasabi mo, Lord, sinabi mo, pagpapalain mo ko, pero wala nang pagpapala. I want to ask this question. Teka, anong klaseng pagpapala bang tinutukoy mo? Doon sa 5 blessing na binanggit ko kanina, ini-exclude mo yata yung 4 at nakafocus ka doon sa material. Kaya sinasabi mong, Lord, parang hindi mo naman ako bine-bless eh. Sometimes, yes, ang Panginoon hindi nagkukulang. We're not just content. And we're in a hurry. Kaya mukhang nagkukulang si Lord. At question is this, pinanggit doon, every need. Ang question is ganito, need mo na ba talaga yung ipinagpipray mo?
Ano bang intention mo? Bakit mo pinagpipray yun? And sometimes, I just figured out, those unanswered prayers are actually answered prayers. Yung mga hindi sinagot na mga panalangin ay answered prayer. Imagine niyo po, lahat ng panalangin natin sinagot ni Lord. Joshua, nung nag-aaway tayo nun, pag yung hindi mo na ako masuntok, kasi naawat na tayo, susuntukan kami. Anong dadaan? Saan namin dadaanin? Sa words. Kasi words are very powerful eh. Talagang titirahin niya yung emotions mo. Sabihin, mamatay ka na, mamatay ka na, mamatay ka na. What if namatay nga yung kapatid ninyo? At yung kapatid na sinabihan mo mamatay, sinagot ni Lord, yun pala magpapaaral sa mga anak mo. Nagpe-pray ka ngayon ng kotse. Sino nagpe-pray ng kotse? 13 years old ka na, di ba? Nagpe-pray ka ng kotse. Lord, bigyan mo ng kotse. Ngayon, hindi ka pa marunong mag-drive, wala ka pang lisensya. Tapos nung nagkaroon ka ng Rolls Royce na may payong, dininig mo, nabangga ka. Ang sakit sa ulo, nakulong ka pa. Is that a blessing? Yes, kasi hindi pa sinagot ni Lord. Sino dito nagpe-pray na ng asawa? And you are 12 years old. Yung pinggan, hindi mo maligpit. Ma-innaw. You don't know how to innaw it. Yun lang, kumot mo, hindi mo pa matupi, tapos asawa. Ang hirap mag-asawa. At pag nag-aido ka, wala nang atrasan yan. Forever na yan. Akala nyo ba ganun-ganun lang mag-asawa? Kailangan nyo ng patience. Pag nag-asawa ka. Sino gusto mag-asawa ngayon? Good. Pwede muna tayo. Pero yung mga pwede na, please naman, mag-asawa na kayo. Amen. Amen. But here's the thing. Kapatid, sa totoo lang, hindi nalilate si Lord. Si Lord po may sariling timeline sa inyo. May kilala nga ako dyan, 47 years old na nagkaasawa. Pero masaya siya ngayon. Diba? So hintayin nyo, baka kayo 46, magkaasawa na. Parang tagal, no? Tignan nyo to, si Lord hindi na nilate. Naalala nyo yung kwento ni Lazarus? Nag-email sa kanya si Mary at si Martha. Sabi niya, Jesus, the one you love, is sick. Please, punta ka po dito. Ano ginawa ni Jesus? Nanadya. 4 days nagpa-late. Tapos umiiyak sila, Patay na si Lazarus, yung best friend niya. Then pagpunta niya dito, Lazarus, come out. Nabuhay. God is not limited by delay. Delay is not denial. At alam nyo, minsan, mas nase-savor natin kapag nadidelay yung mga pagpapala. Naalala nyo yung mga Israelites? Hindi na nila na-appreciate yung mana kasi everyday may bumabagsak. What if ang padala ni Jesus monthly? Talagang ma-appreciate nila, di ba? Sarap nito! Sometimes, yung mga delays natin, sinasadya ni Lord yan. Nakakala nating delay, pero kay Lord, that's the right timing. It says here, if it's not finished yet, God is not finished yet. Sikuhin mo ulit yung katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Hindi pa tapos. God never lacks miracles. God never lacks power. God never lacks provision. God never lacks miracles. Ngayon, gusto kong magbigay sa inyo ng very practical na illustration. Yan. Sige, Kuya Truman, halika na dito, huwag ka na mahiya. Okay. Gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, na ang source lahat ng pagpapala ay si Lord. Si Jesus. Amen? Sabi nyo nga, Jesus. Jesus. Z dapat yon, sir, di ba? Ang pronunciation. Hindi Jesus, okay? Jesus. Okay. I have here Chucky. Gusto niyo ng Chucky? May straw din dito. Ngayon, imagine nyo po ito. Itong si Chucky, ito ang source natin si Jesus.
At si Lord, don't forget, nagbibigay siya ng calling, ministry, gifts, provision, family, talents, at galing. Imagine nyo ito. Okay? Sabi ko sa inyo kanina, lahat ng pagpapala, lahat ng provision, nagfo-flow sa relationship natin kay Lord. Kapag nakadikit tayo kay Lord, gusto nyo? Gusto nyo ta? Bili kayo. Okay? Mamaya, pagkatapos. Pag kay Lord kayo, siya yung source. Dahil binigyan ka niya ng gift, ito minsan, ang ginagamit niyang bridge para mas makilala natin siya at masipsip natin yung mga pagpapala. Now, ang ginagawa natin madalas, nakakalungkot, young people. Akala natin itong gifts, akala natin itong calling, akala natin itong ministry, akala natin itong pera, itong talents natin, ito ang nagpapala sa atin. Hindi ko sinasabing si Lord, binabawi niya ang gifts and calling because they're irrevocable, Romans 11:29. But sometimes, ang ginagawa natin, punong-puno na ako, may gifts na ako, may calling na ako. Ang ginagawa natin ganito, humihiwalay tayo kay Lord. Ano nasisip-sip mo? Hangin. Kaya ang nasisip-sip mo, hangin, ampaw. Hindi ba kayo nagtataka? Marami kang pera, gifts. Marami kang ministry. Pero burnout ka at di ka masaya. Because truly, hindi ka nakalagay at nakadikit sa source mo si Jesus. At madalas, ang ginagawa natin, umalis ka na nga doon sa main source na si Jesus at humuhugot ka pa sa ibang source. Imagine nyo, 1 year akong iinom ng soft drinks. Kakaano ka dyan? Diabetes. Diabetes. Magkaka-acid ka dito. Imagine nyo po yun. Our source is Jesus, but we are sip-sipizing. Okay? Sa mundo. At madalas ang ginagawa natin ganito. Pinaghahalo natin yan. Okay? Pure. Basta ako on a Sunday, mag-attend ako ng Deep and Wide, mag-worship ako, naniniwala ko si Lord nagpo-provide ng lahat. Blessing, blessing, blessing in Jesus' name. Pero tomorrow, sa business ko at saka doon sa aming pag-aaral, mayroon akong anting-anting at pusang wrapper sa business namin. Pag sinipsip mo, hindi puro. That's why, ang magandang gawin po natin, go back to the original source. That's Jesus. Kaya nang sabi ko sa inyo, lahat ng pagpapala ay na kay Jesus. Amen? Palakpakan niya natin si Lord. Okay na kayo, Truman? Huwag mong inumin yan, ha? Huwag inumin ko yun mamaya. Here's the thing. Gusto mong hindi maubusan. Always connect to the source. God. Diyan pa kayo? Ayaw nyo na yata eh. Tapusin ko na to. Number 4. Finish the job of loving the next generation. Sino po dito mahal ang next generation? Alam niyo po, isa sa mga pinagmamalaki ko sa Bethany School at Bethany Church, they have shared values and shared purpose. At malinaw sa church at sa school, at sa akin din malinaw. Dalawa lang ang calling. Yung conformity na maging kamukha mo si Jesus Christ, yung image si Jesus Christ ng Son. Second is to make disciples and raise more leaders for the next generation. Period. Lahat ng ginagawa ko, lahat ng pinag-aaralan ko, lahat naka-anchor doon, Lord. Gamitin mo ko. It says in Psalm 78:4, we will not hide these truths from our children.
We will tell the next generation about the glorious deeds of the Lord, about His power and His mighty wonders. Ang ibig sabihin nito, yung psalmist, parang tinutukoy niya, teka, nagkaroon yata ng problema ngayong generation na to Kasi yung previous generation, hindi nila kinuwento yung katotohanan sa susunod na henerasyon. Nakalimutan na nila yung parting of the Red Sea, yung mga mana na hulog from kalangitan na binibake sa langit, and that napakain sila, and they were spared from harm. Nakalimutan na nila kung sino nagligtas sa kanila. So, Israel's failure was forgetting to pass it on. That's why sabi ng psalmist, sabi dito, hindi namin itatago ang katotohanan for the next generation. That's why yung ginagawa natin sa kids, sa preteens, at dito sa youth, ito yun. We want you to know that Christ is the greatest blessing. Christ who saved us and redeemed us from the pit of damnation. Alam niyo po, hindi natin pwedeng sabihin na bahala na sila, hindi naman sila nakikinig. And we heard this from nakatatanda. Yung mga batang yan, hindi nakikinig, cellphone ng cellphone. Anong response ninyo? Kayo naman mga tatanda, sermon ng sermon. Di ba nag-aaway? Ngayong generation po natin, dalawang kailangan natin. Preacher na maghahayag ng good news. And listener para mapakinggan ang katotohanan. That's the importance of preaching the good news. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, napaka-expensive ng pakikinig. I tell you. Maraming mga kabataan at mga nakatatanda hindi marunong makinig. At nakakalungkot. In this generation, you want to express love, you want to express generosity, and sincerity, and genuineness, listen. Nakakalungkot. Kasi sa akin po, marami akong kinakaunselan, especially sa school, ang lagi nilang problema is, Pastor, hindi po kami napapakinggan ng mga magulang namin. Hindi po kami nababalidate. Anong ginagawa nila? Sobra nilang ginagalingan sa school. Kaya pansin niyo po ba yung mga estudyante ngayon, 100 items, 2 mali, feeling nila bobo pa rin sila. Umiiyak. Kami nga 3 lang, masaya na kami. Achievement na yun. Pero ito, 98? Umiiyak? Anong klase yan? Why? Because they want to prove themselves. At ang nakakalungkot, after proving themselves, hindi pa rin sila napapakinggan at nabavalidate ng mga magulang. I want you to know this. Ako as a mental advocate, totoong depression. Anxiety exists. Hindi lang po sila nag-iinarte. Kung pumunta ka sa therapists, sa mga psychologists at saka sa mga guidance counselor, ang bahal ng bayad. Per session, ang mahal, 1.5 at least, para lang pakinggan ka. But what if this generation knows how to listen? That's very expensive. At madalas, tayo mga nakababata, parang alam ko na yan. Bakit? We have that pride. Kasi alam natin gamitin yung ChatGPT. At alam natin na lahat ng information nandito na lang sa tip ng finger ko. Lahat alam ko na yan. Bakit pa ako makikinig sa iyo, Naitay? Maybe you are smarter than, we are smarter than them, but I believe they're still wiser than us. This generation knows, should know how to listen. Nakakalungkot. Kaya po, sabi ko kanina sa 7-9, ito rin yung preaching ko, tawang-tawa sila. Kaya mga kabataan, ito ngayon, kinakausap ko, mga kabataan, pagtiyagaan natin yung mga magulang natin kapag nakakalimutan nila yung password nila sa email nila. Tsaka sa Facebook nila. Hindi nga nila alam eh. Hugot ko to kasi ganyan yung nanay ko, sabi ko. Jamel, ayusin mo nga to. Anong password mo? Ayusin mo. Di naman ako propeta.
Ano password mo? Saan mo nilagay? Tignan mo dyan. Pagtyagaan natin yung mga, huwag natin silang sigaw-sigawan. Amen? Mahalin natin sila. Konting oras na lang na makakasama natin. Love them. Sila na nga nagbayad ng trip. Sila na nagpakain sa atin. Assist mo naman sila sa password nila. Amen? Okay, mamaya ang gawin ninyo, kausapin yung nanay nyo, tatay nyo, akin yung password mo, isa-save ko na. Para hindi mo na makakalimutan. Nakapin. Password mo, I love you, 143. Okay. Para madali. Mahal kita, 143. Mahal kita, _143. Amen? Makinig po tayo. Listen. Isa po sa mga bagay na talagang in-improve ko yung makinig. Without judgment. Tignan nyo to, kung bakit ko pinipreach ito, next generation. Tignan nyo itong rates na to. Sabi dito, 79%. Ito yung mga statistics na hindi natin pwedeng i-ignore. Tignan nyo to. 79% of young people who leave the church do so by age 23. Bago pa sila maging young adult at graduate sa college, umaalis na sila sa church. Number 2, 85% of young adults stop practicing their faith in college. Ito yung sinasabi ko last time, yung post-Christianity. Alam nila yung mga turo dun sa Sunday school na si Noah, siya yung humatin ng Red Sea, at si Moses, siya yung gumawa ng barko. Alam natin lahat yan. Baligtad, no? Nakikinig kayo. Alam natin yan. Pero pagdating ng college, hindi na ginagawa. In fact, 36 of young people ages 18 to 29 identify of having no religion at ang tawag sa kanila nuns. Sabi dito, the fastest growing religious group, it's not about Christianity, but nuns. No affiliation at all. And look at this, majority of those who live were once highly active in youth ministry programs. Nakakalungkot. So why we're preaching the next generation? It's because we love the next generation. If we don't disciple the next generation, the world will. Kaya po sa mga nakatatanda, nakagaya natin, huwag po natin isipin na hindi na nakikinig ang Gen Zs ngayon. In fact, they're just waiting for someone to talk with them. Kaya ako po, hindi ako naniniwala doon sa idea na basta kami dito, mga matatanda, mga young adults, mga young couples, kape-kape na lang kami dito. Hayaan na natin yung mga youth na they need someone na magdi-disciple sa kanila. Look at these articles. Itong articles about Gen Zs. Over half of Gen Z teens feel motivated to learn more about Jesus. New research believe in Jesus rises, fueled by younger adults. Gen Zs today, hindi po sila hopeless generation. They're actually hungry for something real. Reach them out. 2 Timothy 2:2. And what you've heard from me in the presence of many witnesses, and trust to faithful men who will be able to teach others also. 4 generations in one verse. From Paul to Timothy, to faithful men, to others. Bakit po? Kailangan may pasa. Because faith that does not multiply dies. Namamatay. Now, it says here, if your faith stops with you, it shrinks with you. Gusto ko po kayong tapatin, no? Sino dito nangangarap na maging missionary someday? Ipapadala sa Iran. Sino ba yan? Pakistan or Iraq. We can fund you, alright? Chloe, gusto mo? We can fund you. Sa Iran, para matigil na yung gyera doon. But sometimes, can I have that basket? Sometimes we fund money
for mission trips. Nagre-raise tayo ng hundreds of thousands para pumunta sa ibang bansa, para share ang gospel. Maganda po yun. Pero alam nyo, the best mission trip na pwede natin gawin is our family. Bago ka pumunta sa ibang bansa, ibang lugar, ang tanong, na-sharean mo na ba yung kapatid mo, yung mga magulang mo, ng gospel? Dahil ang isang church na hindi nag-evangelize ay magiging isang relihiyon. Last week, kwento lang ako konti. Last week, nasa terrace ako nakatayo at nagpapakain ako ng mga aso at pusa namin. Naka-boxer shorts lang ako. Tapos biglang may kumatok. Tao po, pwede po ba kaming pumasok? Mga kaibigan natin na naniniwala sa ibang belief. Sige po, pasok po kayo. Pinapasok ko sila. At hindi ko sinabing, alam ko mag-share sila ng belief nila eh. Pero hindi ko sinabi, ay, hindi po, pastor po ako, hindi po ako naniniwala dyan. Pinapasok ko sila. And then after ko silang papasukin, okay lang po ba na mag-share ako sa inyo ng good news, ng magandang balita, sabi nung kaibigan natin. Sige po, kikinig ako, talagang very interested ako. Pero wala akong sumasagot. Gusto ko lang makinig. Anong paniniwala nila? May pinakitang picture. Unang picture, ano pong nakikita niyo sa picture na to? Masagana po. Parang paraiso. Ganda. Po, tama po kayo. Sabi niya. Ito, another picture po. Magulo eh, gera eh. Ano pong nakikita niyo? Parang magulo po, gera, parang hell po ba yan? Tama po kayo. Ngayon, ang sabi niya, doon po sa dalawang picture na pinakita ko, saan niyo po gustong pumunta dyan? Ay, syempre doon po sa paraiso. Doon po sa paraiso kasi ang ganda po doon, masagana po doon, tsaka masaya po doon. Tama po yun. Ngayon, tinanong ko siya, Sir, gusto kong makapunta sa paraiso ninyo. Sabi ko, gusto kong pumunta sa paraiso ninyo. Pero ang tanong ko po, paano po ako makakapunta dyan? Ang sagot niya, simple lang po, maniniwala lang po kayo kay Ama. At aaralin niyo po ang katuruan. At meron po siyang mensahero ng angel, ang pangalan po niya, Jesus. Oh, okay po. So angel po si Jesus, no? Sige po, ulitin ko po, paano po ako ulit makakapunta dyan sa paraiso ninyo? Yan, ganito po, maniwala kayo kay Ama. Ganito, punta kayo doon sa simbahan namin at mag-aaral ng katuruan. Oh, ay, may tanong lang po kasi narinig ko lang po, sabi ko. Buksan niyo po yung Bible ninyo, Romans 10:9, sabi ko. Tignan niyo nga po. So binuksan nila. If you confess, Tagalog if you confess that Jesus is Lord and He was raised from the dead, you're saved. Oh, Diyos po pala si Jesus. Sabi niyo po kasi kanina, hindi po, Diyos, angel po siya. At tingnan niyo po yung John 1:1, narinig ko lang po ito. John 1:1, check niyo po. Binuksan nila. Hindi ako napapakalalang pastor o teacher. John 1:1, tingnan niyo nga po. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Oh, Diyos pala si Jesus po. So, ibig sabihin po, para makapunta po ako sa paraiso, maniniwala ako kay Jesus. Kasi for example, tanungin ko po kayo, sir, curious lang po ako, sir, ha? Kung example, gusto kong gumaling sa sakit, kanino po ako pupunta? Sa doktor po. Ngayon, yun po ang tinatanong ko. Kanino po ako pupunta at maniniwala para makapunta po ako sa paraiso? So ngayon po, tama po ba ng tulay po para sa makapunta ka sa paraiso ay si Jesus? Tama po kayo. Tama po. At towards our conversation, approve si Jesus nga ang tulay. So, ako yung nakapag-share ng gospel sa kanya. Through questioning! Na hindi ko sinasabing, pastor ako, at superior ako, mali kayo, tama kami. No. Through questioning, I was able to share the gospel. Kunwari, narinig nyo lang, di ba? John 10:9, Romans 10:9, and then John 1:1.
Now, guys, if we will not share the gospel, this church is only a religion. Tell the good news to your parents, to your siblings. Amen. Andyan pa ba kayo? 5 minutes and then the preacher is done. Point number 5, let me finish with this. Finish the job of trusting God until the end. Sino po ang may balak tapusin ang pagiging Kristiyano niya? So, dalawa lang. Sino po ang gustong tapusin ang pagiging Christian niya? I mean, hindi tapusin ngayon kundi hanggang dulo, okay? Mali yata yung tanong ko. Sorry naman, talino nyo talaga. Okay? Alam niyo pa, may mga times na sa buhay natin Kristiyano, parang walang nangyayari, no? But I want to read this verse, 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers and sisters, sabi dito, stand firm. Sabi niyo, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po sayang maging Kristiyano. Hindi po sayang ang ginagawa natin para sa Panginoon. Why? Dahil nakikita po ng Panginoon ang ginagawa natin. God sees what others don't see. Yung iba po dito, hindi nagba-viral, nagte-trending. Pero I want you to know this, kitang-kita ni Lord yung mga sakripisyo natin para sa Kanya. Yung obedience natin para sa Kanya. Alam niyo, kung titignan niyo po ang Facebook, kaya ako lately hindi na ako nagpo-post Lahat vlogger na Nakakalungkot kasi lahat ng mga vloggers, pinapakita ko ang ginagawa nila. Tumulong kami, tignan niyo. Nagbigay ako ng 5,000. May mga prank-prank sila kunwari na ganyan. Nagbigay ng 5,000. Lahat pinapakita. Alam niyo po ang kaibahan ng vlogger, influencer versus Christian na faithful? Yung mga vlogger, lahat pinapakita. Pero behind the scenes, hindi naman ginagawa. But a faithful Christian, kahit walang trending, walang viral, at di nakikita, they faithfully do it for the glory of God. Kaya po yung ginagawa natin for the Lord ngayon, kitang-kita niya, yung pag-iyak ninyo, kita ni Lord yan. Because God is producing eternal fruit. A prayer can transform a heart. A sermon can change a heart. Discipleship can affect generations. Because God will reward faithfulness. Hindi man agad ngayon ang reward mo. May mga gantimpala po ang katapatan natin sa Panginoon. Hindi ka sikat dito sa paniki. Hindi ka sikat dito sa vlogging industry. Pero pagdating mo sa langit, papaplakpakan ka. At sikat ka doon. Why? Because God does not forget faithfulness. Hebrews 12:2. Ito yung sabi ko kanina sa inyo. Fixing our eyes unto Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before Him, endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. We can finish the race by just looking at Him. Guys, if you feel that hindi mo na kaya at gusto mo na mag-give up, look unto Jesus. Jesus finished the race, so are you. Sabi po dito, God doesn't crown starters. He crowns finishers. Walang nakakakuha ng ginto nang hindi tinatapos ang takbuhin. What job must you finish? Finish your devotion life. Read the Bible every day. Pray. Ano pa? Finish reconciling with someone. Sino dito napatawad na yung mga kagalit niya? Imagine mo yun, gagraduate ka ngayon or magbe-birthday ka, may kaaway ka. Magpatawaran. Tapusin nyo na yan. Sabi mo nga, tapusin mo na yan. Tapusin mo na yan. Huwag mo na, hindi ka makatulog paggabi, hindi ka ba naawa sa sarili mo? Finish mentoring someone. Finish your obedience. Finish your faith. Question is, why can we finish the job? It's because of this. Philippians chapter 1, verse 6. He who began a good work in you will bring it to completion. What God finishes what He starts. Lahat ng sinimulan ng Panginoon sa buhay mo ay tatapusin niya. Amen?
We don't finish alone. We finish because Christ sustains us. And remember this, there is a crown for those who finish faithfully. Sabi mo sa katabi mo, may reward ka. May reward ka. You're not done. Your calling is not expired. The generation is not discipled yet. The job is not finished. Can I invite everyone to please rise? Tatapos na tayo. Thank you, Lord, for the strength. Thank you, Lord, for sustaining us. Bago ako matapos, sabi ni Lord sa John chapter 19, verse 30, Tetelestai, it is finished. Kung ang Panginoon ay natapos niya ang will ng Father, nakatuon ang kanyang mga mata sa will ng Father at nangyari, dahil mahal ka niya, so are you. You can finish the job. Sabi mo sa sarili mo, finish the job. Finish the job. You're not done yet.